napansin. Matagal na akong pastor, parang hindi ko masyadong napansin na sa Bible na si Paul ay 24 hours na nasa ilalim ng dagat. Parang hindi ko ito masyadong nabasa pa, mga kapatid. Hindi ko siguro nabasa ko, pero hindi ko na masyadong napagtuunan ng pansin. Parang ngayon lang ako nagising sa katotohanan na si Pablo pala nakaranas ng 24 hours na nasa ilalim siya ng dagat. Nalulunod siya. Diba? At ang sabi niya pa, sa mga paglalakbay ay madalas sa mga kapanganiban, sa mga ilog, sa mga kapanganiban, sa mga tulisan, sa mga bandido, sa mga panganib sa aking mga kababayan, maging Hudyo o panganib sa mga Hentil, parang wala siyang pwedeng takbuhan. Diba? Hudyo man o Hentil, nakakaranas siya ng panganib galing sa mga tao ito. Sa mga kapanganiban sa bayan, pumunta siya ng bayan, pumunta siya ng ilang, diba? Punta siya sa town site, may panganib, punta siya sa hulo, may panganib pa rin. Yun yung ibig sabihin ni Pablo dyan, mga kapatid. Amen. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Okay, sa pagpapagal sa mga bulaang, mga kapatid, sabi niya, sa kapanganiban sa dagat, sa mga bulaang, mga kapatid, kahit pala kapatid, minsan, delikado pa rin. Diba? Yan. Kaya sabi ko nga, sa panahon ng ganito, kagaya sa panahon ito, dito makikita yung tunay na Kristiyano at saka yung hindi tunay na Kristiyano. Diba? Mahirap makita yung tunay na Kristiyano sa hindi tunay na Kristiyano sa panahon ng pagpapala. Pero sa panahon ng kagaya nito, COVID-19, sa panahon ng kapighatian, dito mo nakikita kung sino yung tunay na Kristiyano. Sa pag-aayuno, sabi niya, sa pagpupuyat, sa gutom at uhaw, sa kahubaran, bukod sa mga bagay na iyon ay may umiinis sa akin sa araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. So maraming pressure sa life ni Paul, sa buhay ni Pablo, mga kapatid. There's so much pressure sa buhay ni Pablo na naisingit niya yon sa kanyang sulat. Kumbaga, ano tawag mo yung nilalabas mo yung problema mo? Na-i-express niya yon sa kanyang mga sulat. Ibig sabihin, hindi sinarili ni Pablo. Siguro kasi kapag ang problema, kaya pa natin minsan sinasarili natin. Diba? Pero si Paul, siguro sa dami at bigat ng stress, ng pagsubok, ng kapighatian, ng problems, trials, tribulations sa buhay niya, na-express niya yon sa mga sulat niya sa mga Kristiyano, mga kapatid. Amen. Paano na makakapagsalita si Pablo patungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan kung ganun karami yung stressful things sa bagay niya? Think of it, mga kapatid. Isipin natin, paano makakapagsalita si Pablo? How can Paul talk about the peace from God that passeth all understanding kung ganito karami yung stress sa buhay mo? Sino bang stress na ngayon? Teddy. Nakalimutan magpalda. Stress. Amen? Sino bang stress ngayon? Pero isipin nyo si Paul. Siguro si Pablo mula gumising hanggang matulog. Stress. Baka tulog na sa panaginip niya, stress pa rin siya, mga kapatid. Sa dami ng mga sinabi niyang bagay na nagbibigay ng stress sa kanya. Pero tingnan ninyo, mga kapatid ko, kaya pa rin sabihin ni Pablo na meron tayong kapayapaan, peace that passeth all understanding. The peace of God that passeth all understanding. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sabi mo, meron ka dapat peace. Kapag nasa iyo si Kristo, meron kang peace. Okay? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Sabi ni Paul sa Philippians 4, verse 6 to 7, chapter 4, huwag kayo mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Pwede palang dumaing sa Lord. Sabi ng iba, yung iba parang negatibo ang tingin nila sa taong dumadaing. Diba?
sabi nila, daing ng daing. Yan. Parang negative ang tingin ng iba sa mga taong dumadaing. Pero sasabihin ko sa inyo ngayong umaga, mga kapatid ko, na ang Kristiyano pwedeng dumaing basta may pagpapasalamat. Amen. Yun ang sinabi ng Bible. Kapag Christian ka at meron kang kapighatian, meron kang pagsubok, may nararanasan kang pagsubok, o nai-stress ka, o mabigat ang kalagayan ng sanglibutang kinalalagyan natin, pwede tayong dumaing. Hindi po masamang dumaing sa Panginoon. Sinabi ng Bible, di ba? Ask, and it shall be given unto you, di ba? Humingi ka, dumaing ka, bibigyan ka ng Panginoon. Hindi masamang dumaing, lalo na sa panahon ngayon. Naka-quarantine tayo sa mga bahay-bahay natin, mga kapatid. Wala ka ng ibang gagawin. Diba? Nakakahiya naman sa Lord kung puro Netflix lang ang ginagawa mo. Nakakahiya naman sa Lord kung puro YouTube lang ang ginagawa mo. Dapat meron tayong oras sa pagdaing sa Panginoon. Pero I will remind all of us, dapat ang pagdaing natin may pasasalamat. Hindi yung may kagulumihan ng pagdaing. Hindi yung may takot na pagdaing. Dapat ang pagdaing natin sa Panginoon may pagpapasalamat. Pwede ba natin pasalamatan ng Diyos malakas na? Amen? Panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So sabihin daw natin sa Panginoon ang ating kahilingan ng may pagpapasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, the peace of God that passeth all understanding, ay mag-iingat ng inyong mga puso, will keep our hearts or will keep your hearts at ng inyong pag-iisip kay Kristo. Meron palang caretaker ang mga puso natin, mga Amen? Meron palang caretaker ang mga damdamin natin. Amen? Meron pala tayong friend na hindi magbibigay hindi magkukos sa atin ng broken-heartedness. Iingatan niya yung mga puso natin. Diba? Yung iba humuhugot na lahat na lang daw ng tao sinasaktan ng puso nila. I think it's time na yung mga ganung tao makilala nila si Jesus. Amen? Amen. Para masubukan nila ang isang kaibigan, a friend that loveth at all times, na iingatan ang ating mga puso. Hindi ba natin palakpakan ng Panginoon? So again, si Pablo and tayong lahat dumaan o dadaan at dumadaan sa higpit o higit na kapighatian at pagdurusa, pero kasama natin ang kapayapaan o nasa atin ang kapayapaan na galing sa Panginoon. Amen. Pangatlo at pangatlo, ngunit laksan natin ang ating loob, sabi ng Panginoon, kasi dinaig niya na ang sanlibutan. Hindi lang yung may peace tayo. Kaya niya tayo binigyan ng peace that passeth all understanding. Kasi, tinalo niya na ang sanlibutan. Bago pa man nag-umpisa yung COVID-19, tinalo na yan ang Panginoon. Walang naging. Ulitin ko, bago pa man nag-umpisa ang COVID-19, tinalo na yan ang Panginoon. Amen. Kung nangyayari man yan, kagaya ng pinangaral ko last week, ayon lamang sa kapahintulutan ng Diyos. Pero Diyos ang may control ng mga. Bago pa man yan lumabas o lumitaw, tinalo na yan ang Panginoon. Maraming maaari tayong magtaka kung makakayanan ba natin, maaari tayong magtanong kung makakayanan natin yung pinagdadaanan natin ngayon na pagsubok o kapighatian sa buhay. Ang mga kabataan sa mga secular na mga kolehiyo dapat umupo sa iba't ibang mga klase kung saan ang Biblia at ang Kristyanismo ay nagpakasakit o nagpakita. Diba? Sinasalakay, binukot siya, dapat
yung mga kabataan ngayong Kristiyano, maintindihan nila yun, natutunan nila yun. Amen? At makasanayan natin yan. Yan. Kasi yung ngayon, lagi na lang hinahanap yung masaya, yung cool, yung ano pa ibang term dyan, eskwela. Pero dapat lahat tayo mga kapatid ko, matutunan natin yan. Hindi lamang kabataan, kundi lahat tayo. Mapapagdaanan ko kaya itong kasalukuyang pagsubok na ito? Tanong mo, malalagpasan ko kaya ito? Makakayanan ko kaya ito kung ang mga tao ay tatalikod sa akin? Paano kung isa ka na lang? Kung wala kang kasama? Makakayanan mo ba? Ang sagot mga kapatid, makakayanan mo. Makakayanan ko kaya ito kapag ako'y takot at wala akong masyadong pananampalataya? Well, panahon na para laksan mo yung pananampalataya. Panahon na para alisin mo yung takot sa puso mo. Amen? Amen. Kaya po natin ito mga kapatid. Kasi kakampi natin sila. Amen. Kung mag-isa ka, baka hindi mo kaya. Pero kung kakampi mo si Lord, kaya mo ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Kaya nga, ang sabi ni Lord lagi, sabi niya sa atin, ayon sa talatang ating binasa, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sarili nila. Sabi ulit, babasahin ko sa inyo mga kapatid, bilang pagtatapos, yung Romans 8, 35 to 39, na binanggit na natin kanina, pero gusto kong itanim niyo ito sa inyong puso ng may pananampalataya. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak, gaya ng nasusulat dahil sa iyo. Kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyong sa atin ay umiibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon. Ayaw mo bang sabihin sa sarili mo ngayon na walang bagay na makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig? Lakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Tumayo tayo sa lahat. Praise the Lord. Hallelujah.